Naglilihi ang dalaga, lalaking isisilang nga'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento at ating pong natunghayan ang pagsisindi sa ika-4 na kandila ng Adbyento. At lahat may sindi na, kompleto na. So ilang araw na lang ang ating pong hihintayin para ipagdiwang ang pagsilang ng ating Panginoong Hesu Kristo. Malapit na at nawa ay talagang mas nai-excite tayo na ipagdiwang ito. Pero kamusta nga ba? Na-excite ka na ba o pressure na? Kung saan magtatago, kung saan at ano ang idadahilan, kasi pupuntahan ka na ng mga mamamasko sa iyo. Kasi parang gano'n, no? Pag malapit na yung Pasko, talagang marami ang babati sa iyo, hindi para bumati lang, kundi para mamasko. Pero ganun pa man, nawa ay huwag tayong maligaw, no, sa mensahe na dapat nating mapagtuunan ng pansin nang sa ganon, yung pagdiriwang ng Pasko ay talagang mas maging makabuluhan sa atin. O sa araw na ito, ngayong linggo, maganda po na mapag-usapan din natin at mapagnilayan ang usapin o kaya ang kalagayan ng mga tatay. Kasi si Jose ang siyang ipinapakilala sa linggong ito. So ang sitwasyon ni Jose, hindi pa man sila nakakasal ng lubusan, hindi pa sila nagsasama ni Maria, pero nabalitaan na si Maria ay nagdadalang tao. Buntis na si Maria at nahihirapan si Jose na unawain nito. Sino mang lalaki dito siguro, no, makaka-relate sa damdamin ni Jose.
Pero dito po sa ating ebanghelyo, mismo ang Diyos na rin ang kumilos para ipaliwanag kay Jose ang sitwasyon at pinalakas ang kanyang loob, binigyan ng kaliwanagan ng kanyang pag-iisip, lalo tigit ng sabihin at ini-encourage, no? Kasi hindi naman po talaga yung by force, no, o sapilitan na ipapagawa sa iyo ng Diyos ang isang bagay nang hindi ito kumbaga ibinibigay sa iyo at kailangan mong tumugon. Kaya ang sabi dito, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Kapag pinakasalan ni Jose si Maria, ibig sabihin, tatanggapin ni Jose ang misyon na ibinibigay sa kanya ng Diyos na maging asawa at maging ama ni Jesus. So, ang pagiging ama, tandaan niyo po, ang pagiging ama ay isang bukasyon. Isang misyon, kalakip din ang responsibilidad na dapat maunawaan ng lahat ng mga kalalakihang tinatawag para sa estadong ito. So, kaya po, no, maganda na katulad ni San Jose, maipagdasal natin ang mga tatay natin, ang inyong mga asawa. Kasi nung panahong ito, halimbawa, si Jose, sino ang nakakausap ni Jose sa panahong ito? Sino ang kanya nalalapitan? Wala. Kaya sabi nga, no, itinulog ni Jose ang sitwasyon na hindi niya maintindihan. At doon sa panaginip, kinausap siya ng Diyos, ipinaliwanag. At ng paggising niya, sinunod niya ang sabi ng anghel ng Panginoon. Kaya balik ko ulit sa mga tatay na naririto, sa mga tatay ninyo na wala dito, sa mga asawa ninyo. Kailan niyo sila huling kinamusta? Kailan niyo huling kinausap ng seryoso ang inyong mga tatay? Minsan kasi lalapit lang naman tayo sa tatay kapag may hihingin. Pero kapag wala, minsan daan-daanan lang, ni kinakamusta, may pinagdadaanan din yan eh. Kaya nga yung mga nanay, medyo hinay-hinay naman kayo, no? Minsan gustong makipag-usap ng asawa ninyo, nawawalan ng gana kasi yung bunganga ninyo wala rin preno eh. Paano siya makakapagbukas sa inyo? Paano mo malalaman mapanguna ka din? Yun, subukan mo kaya na ikaw ang makakausap. Kasi pag hindi ka nakakausap, sinong kinakausap niyan? Si San Miguel. Yung bote, yung alak, yan ang nakakausap niyan. Pero baka sakali, no, sa mga panahong ito, tingnan mo din. At subukan din nating unawain ang kanilang damdamin. Kasi may takot din yan. Kahit na matapang ang tatay sa panlabas, may takot din yan. Nalulungkot din yan. Hindi man yan expressive, di ba? Hindi ko alam kasi no, kung anong pinanggalingan at anong naranasan ng mga tatay ninyo para maging distant o kaya hindi expressive. No, hindi makapagsabi ng I love you, hindi makapagsabi ng I miss you, hindi nga makapag-initiate na yakapin ang mga anak. Hindi ko alam kung ano nangyari, no? Ano nga ba? Ano ba sa inyo? Ano nangyari? Pero subukan nyo din. Huwag naman yung ang tingin lang natin lagi kasi, di ba, galit tayo sa kanila kasi kala natin irresponsible, hindi matino. May pinagdadaanan kasi na walang makausap. Subukan nyo rin. Kung kayo naman mga binata na, edi subukan yung sabayan ng isang bote man lang yan. Kayo lang naman, isa lang naman ha. Huwag naman yung nauuwi sa lasingan kasi pag lasing na, wala na rin sa katinuan yan eh.
Kasi hindi mo alam kung ano din yung nangyari sa kanya nung kabataan niya. Nung binata, nung nagbibinata siya. Wala rin tatay siguro na makausap. Walang role model. Walang masundan. Baka ang kanyang nasusundan ngayon ay kung ano ang naranasan niya. Ganito ako, ganito yung tatay ko noon kaya ganito na rin siya. Pero pwede naman kasing mabago. Kung uunawain din natin at papasukin din natin, kumbaga, yung kanilang mundo. Baka feeling din niya, mag-isa lang siya Pero may asawa, may mga anak. Pero mag-isa. Mapapasko. Di ba kadalasan may mga tatay na naririto? Ano ba bang kailangan niyo sa Pasko? Wala naman. Hindi mo naman kailangan ng damit. Hindi yan ang magpapasaya. Kaya nga, ikaw ang nagbibigay kasi masaya ka na ikaw ang nakakapagbigay. Ikaw, hindi mo inahangad na magkaroon ng bago ngayong Pasko o makabili man lang para sa iyo. Hindi. Pero malaking bagay para sa mga tatay yung at least matap mo man lang sa balikan o kaya mayakap mo man lang o makausap mo man lang. Kahit na feeling mo matigas yan, parang bato damdamin niya, lalambot yan kapag niyakap mo. Lalo na kapag kinausap ng mga asawa ng masinsinan, pero kailan nga ba talaga sila nakausap? Yan sa araw na ito, sa tulong ni San Jose, ipagdasal natin ng mga tatay, na magising na at gumising na rin at kanila ring sundin ang misyon na ibinigay sa kanila ng Diyos. Maging asawa at anak, ama sa kanilang mga pamilya. Amen.